Bilang tapat na mamamayan, tungkulin nating pangalagaan ang yaman ng ating bansa, ang natural and human resources. Mahalagang matutunan natin ang mga paraan ng pag-aalaga ng ating mga likas na yaman at pati na rin ang kapakanan at karapatan ng ating mga kababayan. Ang pamilya Sebastian sa Umingan, Pangasinan, masinop sa pagtatanim ng punong kahoy. Kung tutuusin, may mga kaya itong pamilya Sebastian dito sa Umingan, Pangasinan. Pero hahanga kayo sa sipag at tiyaga ng buong kaanak ni Tito Mario Sebastian sa pagtanim ng Honduras mahogany, kahit madumihan pa ang kanilang mga kamay. Bisitahin natin ang Baste Tree Plantation. Sa kabukiran, minsan kami ay nagsyan. Kasama ko ang aking barkada. Ito ang Baste Tree Plantation ng pamilya Sebastian. Nagmistulang disyerto noon na dinadaan-daanan ni Tito Mario. Ngayon, isa ng maunlad na tree farm. Alamin natin sa kanya kung ano ang mga ginawa niya. Simula ito, pinili ko yung lupa, tapos naglagay ako ng nursery, tapos kumuha kami ng mga buto-buto kung saan-saan. Naglagay kami ng nursery nga, tapos yung malaki na yung puno, mga 6 feet tall, tinanim na namin sila dito sa ground. Kaya dito na naglaro ang malikhaing isip ni Tito Mario at nagsimulang mangarap. Ano naman yung nag-motivate sa inyo na itayo nga ang tree farm na to? Alam mo, Sora, bata pa ako, panaginip ko na magtanim ng puno. Kasi gusto kong makatulong sa pag-restore ng ating environment. Dami-daming tao sa Pilipinas pero wala silang interes sa pagtatanim ng puno. Wala silang pakialam sa environment. Kaya gusto kong i-set up ito para maging modelo para sa ibang tao. Kumilos, tinipon ang lahat ng mga kamag-anak, kaanak at mga kaibigan. Palalaman natin ang kahihinatnan ng pagpupunyagi ni Tito Mario sa pagbabalik ng Good Sake. Mga ibon, umbawi, himig na inawit nila ay kay tamis at ikaw ay maaari. Nakakatuwang malaman na nagkaisa ang pamilya sa pagtatanim ng mga punla ng Honduras mahogany at teakwood. Namasdan ganda ng paligid. Lahat ng membro ng pamilya ko dito involved. Unang-una, ang misis ko, siyang bahala ng maintenance ng aming tower. Yung asawa ni Mario Jr., siya nag-a-accounting. Yung aking buso, sumasama sa akin pag-iikot, pag-inspeksyon, sa paglilinis. So lahat kami dito, may kanya-kanyang trabaho. So talagang gano'n kaming kooperasyon. Nakakatuwang malaman na nagkaisa ang pamilya sa pagtatanim ng mga punla ng Honduras mahogany at teakwood. Ito ba yung naman naisipan na mahogany at saka teakwood ang itatanim ninyo? Kasi itong kilalang pinakamagandang kahoy, tropical hardwood sa mundo. Which caters not only to the domestic market, kundi sa international market. It caters to the domestic market but more on the international market. Ano ba yung halaga ng mahogany dito sa yung I understand from Honduras po ang mahogany na ginugrow. Pag napalaki mo yung mahogany ng siguro sa 15 years, mga 100,000 per tree yan. Ayon kay Tito Mario, sa simpleng pagtatanim nila ng mahogany, aangat ang ekonomiya ng bansa. Napatayo ang tower na ito sa gitna ng Baste Tree Plantation at ang sarap pagmasdan ang kabuuan ng tree farm mula rito. Para bang nararamdaman ko ang kasiyahan ni Tito Mario. Sabi ko nga, ito, magiging modelo ito para sa mga tao na kung gusto nyong umasenso, magtanim kayo ng puno. Nakikita ito ng DENR ngayon at very impressed sila. In fact, binigyan kami ng Likas Yaman Award for Environment. Ang tanong nila nga sa amin, paano nyo ginawa ito? Sila mismo nagtataka. Eh sabi ko ito, blood, sweat, and tears. Biruin ninyo,
Pati mga anak niyang nagsipagtapos sa Ateneo, sumusuporta rin sa kanya at tumutulong na sa kanya. Gusto sana continue project expansion, di ba? Let's get the community involved para sila rin matutong magtanim, ma-green yung buong area na to para sa future generations meron silang magandang environment na lalakihan nila. Ilang taon na lang at aanihin na rin nila ang humigit kumulang na 100,000 trees na tinanim nila. Ang karamihan nito ay mapupunta sa export. Ang iba naman ay makakatulong sa furniture industry ng bansa. Para sa pamilyang Sebastian, punong iyong itinanim, balang araw, papakinabangan mo rin. Dito sa Umingan, Pangasinan, yan ang Project! Ang susunod naman nating pupuntahan para kamustahin ang mga kababayan nating Hansenite mula sa Vegan Ilocos Sur sa pagbabalik ng Good Take.